Meron akong napansin, ano? Mamaya ako na kayo shoutout. Shoutout ko muna yung buong Cereza Force family, si Ma'am Virgie Badjola, si Delia Rosario, Juby Sestina, at Rihanna, ano ba yan? Rihanna Manampam. Oh, at yung founder ng Cereza Force, birthday niya po ngayon, mga bossing. Ngayon, no, mga kababayan, ito po ba ay senyales, no? Ito po ba ay senyales na po ng pagsuko ng mga DDS? Bakit ho? Eh, mukhang si Harry Roque, po, yung sinasabi na marami mukhang si Harry Roque, lumalambot na ho, mga kababayan. Hindi ko ibig sabihin na nagiging Becky si Harry Roque. Ang ibig ko sabihin ay lumalambot yung kanyang pag-asa na maging presidente si Sara Duterte sa 2028 po. Eh, ikaw ba naman? Makita mo yung mga parali nila. Makita mo yung mga aya nila na sumama doon sa kanilang rally. Oh, yung mga sumusuporta ngayon, wala na. Kahit nga po dito ako, nalulungkot po ako mga bossing eh. Bakit? Kasi dito dati, yung mga DDS, naglipa na ho dito. Ngayon, nauubusan na siguro dahil po kaya explain natin at kapapaliwanag po natin na maganda ang ginagawa na gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, unti-unti na po silang nauubos. Ano? At least, unti-unting nauubos yung mga utu-uto. Pakinggan nyo si Harry Roque mga bossing. Oh, sumusuko na. Hindi sumusubo. Sabi ko sumusuko, hindi sumusubo. Game. dahil sa totoo lang po, yung sinasabi na marami na si Inday Sara ang susunod na presidente na sa 2028, sa akin po, malabong mangyari yan. Aray ko po mga DDS. Ano ba naman? Eh yan na lang po ang tanging kinakapitan ng mga DDS at yan na lang po ang kanilang pag-asa mga bossing, Suplada 56 USA ng Chicago. Tapos etong isang iniidolo pa ng mga DDS na si Harry Roque ay nag-give up na yata. Nalalabuan na maging presidente. Si Vice Presidente, no? Sa taong 2028. Puro sablayo eh. Ano ang mga dahilan niyan, mga kababayan? O, yung mga confidential funds at yung mga impeachment, wala naman pong nasasagot, hindi naman po sinasagot. Siyempre kahit yung iba sa kanila sumusuporta sa kanya, nag-aantay din po yun ng kasagutan niya kung paano nila idedepensa yung kampo nila, lalong-lalo na sa confidential funds at doon sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo. O, di po ba? Ikaw na sumusuporta, antay ka ng antay, ano ba? Ano ba ang depensa natin dito? Paano ba ipagtatanggol ng Vice Presidente ang kanyang sarili? Eh kung wala, kakalas ka din ho, mga bossing. Di ba? Iiwan mo din yung mga sinusuportahan mo, mga kababayan. O, di po ba? Kaya unti-unti po nalalagas yung mga supporter nila. At siguro mga bossing, sabi nga, babaliktad na si bakla. Ay, sorry. Ito naman, Ma'am Suplada, grabe ka naman makabakla kay Roque. Sabi ko sa inyo, hindi ako naniniwala na bakla si Harry Roque. Mahilig lang pong magpataples ng kapwa niya, lalaki, mga bossing. Diba? Si Roque. Sabi kay Ronil Yang, tignan natin kung mapapataples natin si Ronil Yang. Yun po, matigas pa nga po pagkakasabi. Siguro, ang napapansin ni Harry Roque, nauubos na kami Wala na kami Ito dati ang pumupunta dito sa ICC, dito sa the Netherlands, sandamakbak na mga uto-utong mga DDS. Ngayon, wala na. Paskong Pasko, nag-iiyakan. Si Tatay Digong nandoon sa Oblo. Wala daw kasama. No? Po, pag-ibap na, paubos na. Kasi naman, mga bossing, kung araw-araw na balita, mga kababayan, ang maririnig mo si Pangulong Bongbong Marcos patuloy-tuloy sa pagsugpo ng korupsyon sa ating bayan. Si Pangulong Bongbong Marcos kahit na sinusugpo ang korupsyon sa ating bayan, eto siya pa din naman pamimigay ng mga pabahay sa ating mga kababayan. Kung tuloy-tuloy yung ganyan mga bossing, talagang mawawalan ng gana. Doon sa isa ayaw magpaliwanag. Eto, kay Pangulo, tuloy-tuloy lang po. Alam nyo kung ano katatakutan ng mga DDS? No? Pag ang Pilipino nag-umpisang sumigaw na isang termino pa, Pangulong Bongbong Marcos, ay panigurado ho, iyakan yung mga yan. O tuloy natin,
si Harry Roque, mga boss. Oh. Huwag po tayo magkamali na isipin na palibasa popular at palibasa sa survey si Inday Sara ang namumuno sa eleksyon. Kung gagawin ngayon yan, dahil sa totoo lang po, malabong mangyari yan. Oh, ha? Totoo naman eh. Hindi porkit, ang dami, Sara. Oh, iboboto ko. Baka napapaligiran lang kayo. No? Baka napapaligiran lang kayo ng mga kababayan nyo o ng mga kapitbahay ninyo na mga puro Sara na ang ano lang ang pinagbabasyan lang po dahil hype o dahil viral si Sara Duterte o dahil dati DDS ako eh. 'Di ba Ma'am Neng Gigi? Dati DDS ako boboto ko yan pero kapag dating na ng eleksyon wala na. Ganyan na lang ho naman talaga ang nangyayari sa mga DDS, mga kababayan. Paubos na po sila ng paubos, mga bossing. Kumbaga, ayan nga Pero may isa din akong nakikita dito. Hindi kaya si Harry Roque dahil paunti na ng paunti at paubos na ng paubos din po yung kanyang oras, no? Kasi ang pinangahawakan na lang po ng isang Harry Roque, mga bossing, yung oras na siya yung kanyang asylum ay madedeny na. Yun na lang po. Sabi nga niya, 1.5 taon, humalakhak pa siya doon. Nakangiti siya, nakatawa siya, mga bossing, no? Yun nung kaumpisahan nung kanyang pagsumite nung asylum. Pero eto nangangalahati na. Baka nagpapapansin na sa gobyerno. Kasi siya din mismo, alam niya din mga kababayan no? Na yung asylum na kanyang hinihiling o hinihingi, wala naman din pong kapupuntahan dahil nga po nagsinungaling din siya doon sa hinihingan niya ng asylum. Sabi ni Paulo Saison na kaibigan ko, anong pormahan yan? Maginaw no? Actually, hindi ako giniginaw, pero kagabi pa, 24 ng kumbaga 24 ng gabi ako ay nilalagnat. Lahat nagsasaya. Ako po Kapaskuhan nilalagnat. Hanggang ngayon medyo okay na ho, mga bossing. Nanti na pa matatapos na yung natin, komento natin kay Harry Roque. Ngayon ko lang napansin, nakabuka pala yung bunganga nito. Alisin ko na ho, mga bossing. Ngayon, eto. Isa pa ho ito sa dahilan, mga kababayan, kung bakit pati yung mga DDS, mawawalan, matatabangan po. Wala naman kasing ginawa, kundi puro banat lang kay PBBM, kay Pangulong Bongbong Marcos Ang ating Pangulo, ang ating Pangulo, tuloy-tuloy lang po, masaya, doon sa bahay nila. Ano sabi? Gusto ko na magkaapo. Yung 3 anak namin, mukhang mahihina daw. Siguro kailangan, parubasin ni Pangulo, sabi ni Ma'am Suplada 56 USA, andito ka pa ba sa US Bunso MR? Wala na po, no? Nakauwi na po ako nung isang, kailan ba? Nung 23 ng Disyembre ho. So ngayon, mga kababayan,